Hello mga kalangga ko. For today's video mga langga, magluto tayo ng sardinas. Lagyan natin ng patula at saka malunggay. So ito yung aking patula. Mura pa siya. Babanatan na natin ito mga langga ko. Time check, alas 2 po ng madaling araw. Ito po ang aking daily routine, Monday to Friday. Ito po ang aking malutuin ngayon. Ulam ng aking dalaga at saka baon. Ayan. Maganda to langga, matamis-tamis. Kaway-kaway dyan, sa mga mahilig kumain ng gulay, sa mga mahilig sa simpleng luto na tulad ko. Pero masustansya siya. Itong lulutuin ko ngayon, baon ng aking junakis. Tapos ulam na rin po namin. Kasi mamaya-maya, nilisingin ko din po siya mga alas 4. Mabilis lang din naman ito lutuin. Hiwa-hiwain ko lang muna itong aking patula mga kalangga. Napakasarap ang sabaw ng sardinas lang kapag ganito ang ating saw. Patula, may malunggay. Yan. Tapos may mga avocados. Bubuwasan ko lang na itong patula mga kalangga ko. Maganda to kasi ano siya, hindi siya magulang. Ibig sabihin pag mga mura yung patula at tamis-tamis pa ang sabaw. Ito po talaga aking daily routine. Monday to Friday. Kailangan ko talaga mag-ising ng alas 2 na madaling araw. Basan ko din may itong malunggay mga kalangga ko. Makwento ko nga lang pala. Itong patula, hindi nga pala ito binili. Si Boss J pumunta ng Bulacan, nakuha siya doon ng gulay. Pati itong malunggay. So, binili ko, sardinas na lang. Hugasan natin maigi. Pero hindi naman talagang hugasan itong na katulad ng hugas kasi sariling tanim po ito ng tito ni Boss J. Tuma ko siya doon. Diba? Nakakalibre na siya. Taming sardinas na lang po ang aming bili. Tsaka yung mga sibuyas, mga ricadas, mga pangsawag-sawag nito. At nagsalang na nga din po na ako ng sinain namin mga kalangga ko. Uminom nga po pala ang kanina na alingamulan na tulong. Bago po ako nagkaulan. Kasi siyempre, ayaw ko sisikmurain ako na pag-gising ko, agad ako ng tubig. Ayun, sinisikmura ko ako. Kaya umiinom agad ako ng mainit na tubig pagkabangon ng ganitong oras, alas 2 na madaling araw. Ito, may binili din ako sibuyas dahon. Mas gusto ko rin kasi lagyan ng sibuyas dahon. Siyempre, may kanya-kanya naman tayong style sa pagluluto ng ating ulam. Ito sibuyas, gagayatin ko din ito mga kalangga ko. Sa totoo lang, pag mga ganitong oras talaga, hinantok naman talaga ako. Ano, siyempre, bilang nanay, obligado tayong gigising. Para ipaghain natin, pagluto natin, mag-prepare ng baon. Ayan, dilayat ko na itong kamatis. Tapos ko nagaya itong sibuyas daw at saka sibuyas na yung bilog. So, ito yung kamatis, tinanggalan ko ng seeds or buto. At saka naugalian ko talaga kapag bumili kami ng kamatis, sinasawag ko po talaga. Hindi ko alam sa iba kung same ba sa akin maghugas ng ng kamatis. Basta ako nakaugalian ko po, tatanggalan ko lang siya ng buto, tapos sasabunin ko siya ng maigi. Pero syempre, sasabunin ko muna bago ko siya talagang tanggalan ng buto. Tsaka ito, may bawang din ako, pipit-pitin ko lang siya.
Ang yummy ng ginisang sardinas mga kalangga pag maraming bawang tapos medyo i-toastan mo yung bawang, yung mag-golden brown talaga. So ito na lang yung ulam ang lulutuin ko kasi yung kanin namin malapit na din maluluto. Kumukulo-kulo na siya. Hipit-pitin ko lang maigi yung bawang langga para durog na durog, pinong-pino talaga. Tsaka huhugasan ko na yung aking pinagagamitan para hindi naman masikip yung lababo. Mas madali kumilos pag wala yung kalat. Hugasan ko yung mga pinagagamitan ko para pag nagluto ako madaling kumilos. Manunod ba kayo? Pero pagkatapos natin gayat ng mga recados, ililigpitin natin yung ating kalat para less hugasan. Tapos hindi din hassle, walang daming kalat na pag mag-umpisa na tayo magluto, dire-diretso, wala tayong sagabal na hagip. Ito, may 3 sardinas ako langga. Bubuksan ko lang siya. Ang binibili ko talagang lapat yung malaking sardinas, kaya lang walang available na malaki. So itong 3 maliit na lang. Ang tigas buksan. Ang hirap pati buksan. Kailangan full force talaga paghila. Ito 3 peraso lang yung nabili kong sardinas. Tatanggalin ko sana ito isang takip kasi sagabal. Kaya lang ang hirap. Kapit na kapit yung takip. Ayan, isa lang ko na kamakalangga yung kawali. Painitin lang natin. At dahil mainit na ang ating kawali, lalagyan ko na siya ng mantika. Dalawang palang klase ng mantika gamit ko. Kapag nagigisa lang po ako ng gulay or kailangan isa lang, vegetable oil po yung aking ginagamit. Pero pag magpiprito ng isda, chicken, yun yung coconut oil. Yung nabibili ko sa palengke. Inuna ko po isa yung bawang. Tapos, syempre, sinunod ko yung sibuyas. Gusto ko kasi yung bawang, bago ko ilagay yung sardinas, yung brown na talaga siya. Yung lumalabas yung aroma niya, yung ang sarap na amoy niya, masarap sa ilong. Sa bagay, tayo naman, iba't ibang paraan pag nagluto. Yung iba naman, pag nagluluto, inuuna yung sibuyas. Kanya-kanya pa tayong diskarte. Siyempre sa diskarte ko, sa version ng aking pagluluto, gusto ko, bawang muna. Ang bawang sa amin, sinatawag ahos. So, ilalagay ko naman kalangga itong sardinas. Kasi durog na rin yung kamatis. Itong 3 lata, lalagyan ko din yan ng tubig. Yun ang pangsasabaw ko. Yan lang din, 3 lata lang din ang isasabaw ko. Siyempre, takpan muna natin. Ay, grabe ko yung motor, ang lakas ng patakbo. Dinig na dinig dito. Dinig nyo malangga yung harurot ng motor. So, ayan, 3 lata lang ang aking naluto. Tsaka lagyan ko siya ng magic sarap. Ayan. Inubos ko na, kalahati lang naman laman nito kasi nagamit ko nang nagluto ako. Ginagawa ko kasi pagka konti lang yung niluluto ko mga kalangga, hinati ko lang yung magic sarap tapos naglalagay ako ng paminta at saka konting asin. So ilalagay ko na yung tubig, isasabaw ko na siya mga kalangga ito. Sasaktan natin ito maya maya. Pakukuluin lang natin bago natin ihulog yung patola.
So ayan, kumulo na ang ating sardinas na may kamatis mga kalangga ko. Siyempre, ilalagay ko na ang ating patola. Ang yummy na mga kalangga ko. Kaway-kaway sa mahilig magluto ng ganito. Mga katulad kong mga taga-probinsya lang naman ang mahilig magluto ng ganito. Mga ganitong klaseng ulam talaga, grabe. Mapadami talaga ang kain natin. Siyempre, thankful ako sa mga magulang ko na sinanay ako kumain ng ganito. Kaya yung dalaga ko, sinanay ko rin magpakain ng gulay. Takpan ko lang sandali lang ba? So, ito na nga siya. Ilalagay ko na rin yung malunggay. Wow, sarap na kumain. So, ito din po yung ulam ng aking dalang gingging at saka baon niya, sorry. Lalagay ko na lang yung ano lang ang gulay. Ang ating malunggay. Yummy. Konting kulo na lang, luto na siya. Pero syempre, lalagyan ko ito ng sibuyas dahon. Tsaka sili. Para mas masarap. Pakita nyo ba lang ga? Yan eh. Yummy na. Lagay ko na yung aking sibuyas dahon at tsaka sili. Tapos takpan ko lang konti. Tapos ko lang konti. Ayan. Okay na siya. Yummy na. Pwede na tayong kumain. Oh ha? Charap. Ito na po yung ulam ng aking dalaga. Nilagay ko na sa mangkok. Ang sardinas na may gulay, patola, tsaka malunggay, tsaka yung kanyang kanin. Dito ko muna sa mangkok nilagay yung kanyang ulam kasi palalamigin ko muna. Kapag lumamig na po siya, tsaka siya ipa-plastic. Tapos isasalin sa baunan. So ayan, ginising ko naman yung aking dalaga kasi 4 o'clock na. Tamang kain lang siya. Kinukulit siya ng 2 papi at saka dyan sa ilalim ng lamisa namin may alaga kaming manok. Nag-breast free ng aming tupi. So ayan. Tamang kain lang siya mga kalangga ko. Tamang-tama, mag 5:30, malamig na yung ulam. Pwede na takpan. Kaya nilalagay ko talaga sa mangkok kasi di ba mainit pa, musok-musok pa. Hindi naman pwede didiretso ko sa baunan. Yung kanin lang ang dinidiretso ko sa baunan. Tapos, yung ulam yun, nilalagay ko muna sa mangkok. Bago ko siya i-plastic, tsaka ko ilalagay sa kanyang baunan. Di ba napakasimple na aking dalaga? Kontento na siya sa ganong klase naming ulam.